si Atty. Wamil kay Senator Chis Escudero kanina. Ano ba nangyari, ha? Gamit siya ng gamit ng Rule 8.3, Circular 2015-01, issued ng kanilang opisina, pero hindi niya alam ang basis. Sabi lang niya, ito sa decision of the Supreme Court. So, tinatanong ngayon, syempre, tatanungin ni Escudero kung ano yung hawak niyang knowledge regarding sa kanyang ginagawa bilang isang auditor. Di ba? Siyempre, i-challenge niya. O anong basis? Sabi ng abogado, a decision. A decision of what? A decision of a case. Anong kaso? Sinabing Martinez. Hindi niya alam. Kailangan daw i-recall. Can you imagine, you are issuing memorandum, audit observation, etc. And the basis of which your circular is based, hindi mo alam. Basic, di ba? Oh. Ngayon, bakit tinatanong yun ni Escudero? To determine prima facie evidence. Kasi doon sa kaso na yun na kay Martinez, ang sabi ng Supreme Court, pag nag-demand ang treasurer, nag-demand yung treasurer o kung sino man ang nag-issue ng pera, nag-demand, hindi nasoli prima facie evidence ng malversation. Yun ang sinasabi doon sa kasong yun. Kaya gumawa ng circular na yun. Diba? Bakit sinabi yun ni Escudero? Kasi nga gusto niyang tanungin kung meron bang prima facie evidence that the Vice President committed malversation as being accused by the prosecution, by the House of Representatives. Yun. Ganun kalalim yun. Hindi lang ini-state yung obvious. Why? Because if the Vice President has not committed the offense, she should not be guilty of malversation in that impeachment court. Why? Kasi wala pa naman eh. Tinanong ni Escudero isa-isa, is the Audit Observation Memorandum, AOM, is it final and executory? The answer was no. Kung meron maraming AOM, is it final and executory? No, it is not. Why? Kasi magkukumply lang ang agency till COA will be satisfied with the compliance. Di ba? Yun. O ngayon, is the notice of disallowance final? No. There is 160 days on which to appeal or to return the money. Di ba? So in other words, without saying it obviously, sinasabi ni Escudero, there was no crime committed by the Vice President or the Office of the Vice President or a Secretary of DepEd because no prima facie evidence indicate that the Vice President committed malversation. Di ba? Klaro yun. Klarong-klaro. Ha? Hindi na kailangan ng paliwanag. Kaya, alam nyo, dito kayo makinig, ha? Kasi pipilitin natin aralin, himayin. Ha? Yung mga nangyayari. Kasi yung ibang mga vlogger, inaasar lang kayo. Mga putso-putso yun. Walang utak yun. Marunong lang silang mangasar pero hindi nila kayang ipaliwanag katulad ng paliwanag ni Jesus the First Busiduki aka Madarahog. Oy, paano nyo malalaman na meron kayong kaklasing pabida? Ha? Panoorin nyo to. Si Mary Grace Piatos, ayon sa isang acknowledgement receipt, si Mary Grace Piatos ay nakatanggap ng 70,000 pesos worth ng gamot bilang pabuya. Ano po ba yung sakit niya? Hindi ko po malalaman since wala naman po doon sa document po na sinamit. Kindly wind up. Will So, di ba?
Abogado, tinanong mo tungkol sa sakit. Maliban doon, ano yung kaugnayan nun doon sa ginawa pag-o-audit ni Attorney Wamil? Pabida lang no? Bakit niya ginawa yon? Dahil ginatasan ni Risa Hontiveros si Mary Grace Piatos. Yung pala, hindi milyon. 70,000 lang. At mga gamot pa ang ipinamigay. O, di ba? O, bakit ka ngayon iiyak? Risa Hontiveros, yan ang tunay na serbisyo. Di ba? Imbis na perang ibigay, binigay yung mga gamot na kailangan ng mga tao doon sa mga liblib na lugar para hindi sila sumali sa mga organisasyon na pinoprotektahan mo. Sayang ang Bayot. Ito talaga yung amo ni Bayot. Ang tawag niya dito RH, as in Red Horse. Me.